So, let's move on to the manifesto. Naglabas po kanina, pinost po namin sa Luminous yung isang parang manifesto entitled A Call for Respect and Honor Condemning Raffy Tulfo's Unacceptable Treatment of Citizens and the Men in Uniform. Basahin ko na mabilisan lang po, ha? We, a coalition of concerned citizens, strongly condemn the disrespectful and dehumanizing actions carried out by Raffy Tulfo against both military personnel and civilians, whether through his radio broadcasts or the context of Senate hearings. Of particular concern is an incident in 2020 which deserves public awareness. We'll talk about this info with details later. The unjust treatment of PAC Raymond Canlog, a dedicated soldier who has bravely served our nation. It is disheartening to witness Mr. Tulfo exhibit a clear lack of regard for the sacrifices and unwavering dedication demonstrated by members of our armed forces. The incident involving PFC Canlog serves as a stark example of Mr. Tulfo's insensitivity and disregard for the duties and responsibilities of a soldier. It is unacceptable for an individual to trivialize the service of a soldier for personal gain and media attention, especially when the soldier has valid reasons for excusing themselves from participation while on an important mission. Thank you kay Baxter. PFC Canlog of the 57th IDPA, Philippine Army, whom Tulfo insulted and called duwag, would later be killed in action in Barangay Penditen, Datu Salibo, Maguindanao, on July 29, 2020. Like any good soldier, he willingly offered his life so that our freedom, including Tulfo's, is preserved and protected. Mr. Tulfo's hasty judgment and disrespectful labeling of PFC Canlog as duwag revealed a concerning lack of appreciation for the challenges faced by our military personnel. His actions not only disrespect the courage and dedication of our soldiers, but also perpetuate a harmful narrative that undermines the profound sacrifices made by those who serve our country. By assuming the roles of investigator and judge without regard for the dignity of a soldier engaged in active duty, Mr. Tulfo has shown a disregard for principles of fairness and respect. His actions on his radio program foster an environment of snap judgments, devoid of proper examination, detracting from the truth and context of each situation. We stand united in our disapproval of Mr. Tulfo's conduct and call for a return to core principles of respect and honor for our armed forces. We urge Mr. Tulfo to abandon his authoritarian inclinations and embrace his role as a public servant dedicated to fostering understanding and empathy. Let us cherish and honor the bravery and sacrifices of our soldiers by fostering a culture of appreciation and solidarity. Together, let us commit to upholding the values and freedoms defended by our armed forces with the respect and dignity they rightfully deserve. Signed, ang mga nagpirma po dito ay, yung alam ko, ang mga nauna pa lang ay 146 former officers and former officers of the Armed Forces of the Philippines. Okay, bakit mahalaga po na i-discuss ito na maging bahagi ng usapang pangnasyonal itong manifesto na ito na A Call for Respect and Honor? Kinu-call out dito po si Senator Raffy Tulfo dito sa kaso ni PFC Raymond Canlog. Si PFC Raymond Canlog noong 2020 ay tinawagan ni Sir Raffy Tulfo base sa isang reklamo ng kanyang former fiancé. Ikakasal na dapat si si Ma'am Desiree Serreos. Ang reklamo ni Ma'am Desiree ay umayaw sa kanilang kasal, si PFC Canlog. At the time po, nakapaghanda na si Ma'am Desiree, nabili na po yata yung trahe at binibili na po yung wedding ring. Lahat po ng mga arrangements, siya po at ang kanyang pamilya ang nag-undertake. Na umiiyak siyang nagsumbong kay Sir Raffy na biglang umayaw si PFC Canlog. Tinawagan po siya at sinabi ni Sir Raffy, during the course of that discussion, tinanong, bakit ayaw na niya? Ang sabi ni PFC Canlog, parati daw po silang nag-aaway.
among other things. Ngayon, ang sa pinabulaanan ni Desiree at sabi hindi sila nag-aaway at hindi niya na at ibinunyag niya na buntis na nga po si Ma'am Desiree. Later on po, dahil sa stress ng sitwasyon, na nawala o nakunan siya prior to going to Raffy Tulfo in action. During the course of that, na pumanig si Mr. Tulfo kay Ma'am Desiree at sinabi niya kay PFC Candog, and I quote, alam mo ba yung psychological or emotional stress? Kapag yan ang kinaso sa iyo dahil sa dinaranas ni Desiree na kagagawan mo, kinukote po namin si Sir Raffy, pwede kang makulong, sir. Sinabi pa niya, at sisiguraduhin namin na makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin sa serbisyo. Ka muna magsalita ha, makinig ka. After this, he says, duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa inkwento, iwan mo mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. Nakakita ka ng kalaban. Baka tumakbo ka. Karipas ka ng takbo, iwan mo boots mo, takbo ka. Kawawa naman yung mga kasama mo. Iwan mo dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, mama, mama, mama. Nandito na ang kalaban, tulong mama. Pinagtawanan siya. Meron yung parang sound effects. O dili kaya, nakatalugpong ka't nagdarasal tapos tinatawag mo mama mo. Hindi, ginagawa ko lang katatawanan. Biro yan. Pero hindi ka bagay maging sundalo, sir. Nakakatakot ka. Ito'y paparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. And then, idadaan ka ulit sa isang psychological test, neurotest, kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Hindi, sir, sa assessment ko, hindi ka bagay, sir, maging sundalo dahil duwag ka. Duwag ka. Yan, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Ay, saglit lang. Red? Can you ask guys for my thermoses, please? Thank you. Thank you. Sorry. Okay. So, dalawang mahalaga yung topics natin today. Baka magdagdag tayo tungkol dun sa Supreme Court ruling on Good Conduct Time Allowance Act. Kung aabutin. Kung hindi, I don't want kasi na masyadong matagal yung live natin kasi nagsasawa din sa replay yung mga tao. So, let's get right to it. Let's start with the joint patrols. So, dito on Sunday, magkakaroon ng joint patrols ang US, Australia, Japan at Pilipinas sa West Philippine Sea. And it will be in our exclusive economic zone. Nag-issue po ng joint statement ang mga defense ministers ng Australia, Japan at ng Pilipinas. Wala pa po yung sa US. At may tawag nila dito ay Maritime Cooperative Activity which will be held in our EEZ on Sunday. Yung joint statement was issued on Saturday pero by the US Defense Secretary Lloyd Austin. Itong tinatawag na quadrilateral exercises ay coincidentally comes after sinabi ng ating Pangulo na the Filipinos do not yield. So sabi niya against China's open and abating illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks. So sabi ng in the announcement, sabi over the succeeding weeks, there will be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response and countermeasure package that is proportionate, deliberate, and reasonable in the face of the open, unabating, illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. Coincidentally then, sa Wednesday, aalis ang ating Pangulo para sa Estados Unidos. Thursday, may meeting sila ni Presidente Biden at ni Prime Minister Fumio Kishida sa Washington to discuss a range of issues, ika nga nila, pero posibleng kasama dito itong maritime issue natin. So, ano ang pwedeng mangyari? Well, unang makikita natin, ito ay tinatawag bilang response doon sa alleged acts ng China that are aggressive and, ano pa yung wording nila ulit? Aggressive, illegal, coercive, aggressive, and dangerous. At ang tawag nila dito ay attacks. Pero they stop short of calling them acts of aggression that are equivalent to a declaration of war. Okay, so importante yan, ha? They stop short of that. Although tinatawag nilang aggressive,
Hindi nila ginagamit yung international law term na act of aggression, which is tantamount to a declaration of war. Kasi hindi talaga maiko-conclude yun, gawa nga ng walang gamit na armas at walang gamit na military personnel or military ships. Walang navy ships na involved. So this is primarily a civilian action. At ang paggamit po ng mga water cannons are, in international law, not considered an act of aggression. Okay. Para lang maliwanag. But they are clear. Itong US, UK, Japan, and Philippines, US, UK, Japan, and Philippines na quadrilateral action ay mag-joint patrol sila sa EEZ natin. Kung matatandaan din natin, months ago, I think about last year, nag-propose ang China na mag-joint patrols din doon sa ating EEZ. Anong ibig sabihin nun? Well, kung sila yung tinagurian nating kalaban at mag-joint patrols, it means that wala tayong kalaban. The two of us will patrol doon sa sa area na yon. Ngunit hindi po natin kinuha yung pagkakataon na yon na makapag-usap ang bayan natin together with China. Ngayon, ito na po ang piniling aksyon ng ating Pangulo na mag-quadrilateral patrols with Western countries. Please take note na ang pinakamalapit sa atin sa mga bansa na yon ay ang Japan. So, ang US at saka Australia at ang UK, Australia of course medyo malapit-lapit yan. They are not within the area. Yung kumbaga, mas malapit pa rin ang China. Kung i-consider nyo, lalong-lalo na, ang One China policy natin, ang Taiwan po ay shouting distance from the Batanes Islands. Sabi ni Mighty Tamba, may HQ na nga ang NATO sa Japan in North Atlantic Treaty sa Asia. A total BS headed by the USA. Yikes! Okay. So sabi naman ni Alice Buwan dito sa TikTok, never poke a sleeping giant. That's also good advice. So, okay. So what can we expect from here? Simple lang, there are two choices. Number one, China will back down. Number two, China will not back down and will escalate the acts. Kumbaga. So ano yung mas likely to happen? Kasi kailangan i-take natin into consideration several factors. Number one, yung offer of joint patrols was actually an offer to de-escalate. Pero hindi natin tinake up yon. So tapos na yung chance na yon to de-escalate with China. So now, yung ating quadrilateral exercises could be seen as a sign of escalation of the tensions in the area. And like I said, it could either escalate, China could escalate, or they could de-escalate, they could back down. Ang taya ng ating gobyerno at ng US, UK at Australia ay dahil sa show of force nila, baka mag-back down ang China. Pero ayon sa ilang mga dalubhasa, that's not likely to happen. Bakit? Take into consideration natin yung kultura ng China at yung prinsipyo of saving face. Which is a uniquely Asian concept. Kumbaga, pwede tayo actually pwedeng mag-de-escalate. Ang importante lang, walang partido ang magmumukhang napahiya. Kasi importante yung term sa atin, hiya. Sa China, yun nga, saving face. So, kailangan kung mayroon tayong solusyon, all parties have the opportunity to save face. Gawa na nga yan ng kultura natin. Gayon pa man, ang mga matitinding boses dito, katulad ng sa US at sa UK at Australia, ay hindi po talaga wala pala yung UK, US at saka Australia, hindi po, iba po ang kanilang kultura at ang konsepto ng hiya o kaya saving face ay hindi present doon. So, like I said, if we're going to expect anything, one of two things lang yon: escalation or one country is going to back down. But the chances of backing down at this time na magkakaroon ng loss of face ang China might be getting smaller every day. Kaya huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. So, sabi ni Epifania, like mga palangga para kumain ito. Mel Guyver says, China or Taiwan ang may away, nakikialam ang apat na kumag led by the US using WPS narrative. Pero ang basis sa Norte nilagay ay mas malapit ang Palawan sa contested area. So bakit sa Norte nakabase ang layo? Bukod pa dyan, sir, kailangan i-take rin natin into consideration yung ating strategic
partnership with Australia kung saan na-commit tayo na magiging part tayo dun sa cause on the Taiwan Strait. Sabi ni Aris Buwan, and this is quite astute, he says, China is not alone. May allies din po sila. Good luck talaga. Totoo yan. Pero para sa atin, of course, nakikita natin kahit ang US, ang mga dalubhasa sa kanila at ilang mga komentarista ay nagsasabing ginagamit lang po tayo ng US at sila din po ay nag-uudyok ng escalation ng mga tensyon dyan sa ating EEZ. Lalong-lalo na ang ating Pangulo na paulit-ulit ginagamit yung terminong teritoryo. Alam po natin na maging ang arbitration decision o sarili nating claim, hindi po natin sinasabi na ang ating EEZ ay teritoryo. Dahil hindi po nag-exist yung konsepto na yon sa area na yan under the UNCLOS. Ngayon, hindi rin naman natin sinasabi na tama ang China na mag-claim sila sa ating EEZ. As a matter of fact, ang sarili nating claim should be sufficient to keep China out. Gayon pa man, mayroon tayong pagkakasala sa sarili natin nung give up natin ang Scarborough under the term of President Noynoy Aquino. Isang malaking, well, the way we understand it is it was a big misunderstanding doon sa pwede magpo-pull out tayo o hindi. Pero hindi rin natin mapagkakaila ang partisipasyon ng US nung tayo ay nag-pull out doon. Bukod sa hindi tayo tinulungan at hindi tayo binack up, at nung panahon na yon ay parang dinedma lang nila tayo, at hindi rin nila tinulungan tayo na ayusin yung issue tungkol sa Scarborough, alam natin na hindi ganun kadali asahan ang Estados Unidos. Sabi ni Traveling Morion, at kay Pinoy ba talaga nag-give up? Naman, opo, nakalimutan nyo na po ba? Mayroon standoff po sa Scarborough. Andun po tayo at andun po yung ating mga barko. Tapos, nag-usap nga, ayon kay Ambassador, sino ba ang ambassador natin nun? Sabi niya, may kausap siyang Undersecretary or Assistant Secretary of State ng Estados Unidos at nakatanggap daw siya ng assurance na na sinusuportahan tayo doon sa standoff and sinusuportahan din nila yung pull out. At inassure siya ng opisyal na yon ng Estados Unidos that if the Philippines pulls out, magpo-pull out din po ang China. Yes po. Sabi ni si Kurt Campbell. Sabi ni Dom Z, pero bakit hindi nag-escalate ang Duterte administration? Sabi ni Dom Z, unang-una, iba tayo noon. Dahil friend to all, enemy to none, hindi rin natin policy na bumalik sa poder ng Estados Unidos dahil masyadong mahal ang kanilang hinihingi sa atin. So ang ginawa ni Presidente Duterte, may cooperation siya for trade and all these other things with China and to keep the peace and maintain the status quo. However, tuwing mayroong ginagawa ang China, nagpa-file tayo ng diplomatic protest. So imbis na i-escalate physically, ang ginagawa natin, pinipreserve natin ang ating right na later on either makasuhan o singilin ng China for the acts that they were doing in our EEZ at a later time when we can back up our rhetoric. Sabi ni Traveling Morion, remember, panahon din ni Pinoy nung nag-file tayo ng case, apaka-obvious naman nung panahon ni Digong. I don't know what you're implying. Sabi ni Mr. Duncan, maski si Chavit Singson, hindi pabor sa ginagawa ni Marcos dyan sa WPS. Ang tanong din natin is, bakit sinasabi ninyo na relevant pa si Duterte dito sa West Philippine Sea? Samantalang ang polisiya ay siniset na ng ating current na Pangulo at lahat ng action that are being undertaken now and all their implications have been conducted and committed since 2022. And very recently, yung ating commitment to the Taiwan Strait was entered into just this year with Australia. Thank you po kay Sir Lito. Sabi ni Ogie, it is obviously na ginagalit lang ang Chinese, war is not far. Now, bakit ang US, kinakampihan tayo dito, pero and they are committing, sabi nila, to be fair, nagko-commit sila that any action in the West Philippine Sea can trigger the Mutual Defense Treaty. Ayon sa Mutual Defense Treaty kasi usually limited yan to an attack on territory. Pero ang kanilang interpretation ay an attack on the EEZ, in the EEZ may also trigger the Mutual Defense Treaty. Well, we will see about that. Pwede naman po kasi talagang sabihin ng kanilang executive, but the final say, if it comes to aggression,
and to a conflict equaling war will have to go through the US Congress. Okay. Sabi ni Ma'am Rachel, China will totally ignore the Philippines, lalong maghihirap ang Pinas. Sabi ni Ma'am Christine, in a place like this, described as the Balkans of Asia, we should be seeing more wars rather than less wars. The differences are much greater, and yet we are at peace. Sabi ni Mr. Mabubani, so sad the PH is so Western. Thank you kay Ma'am Eta for your heart. Sabi ni Pete, sampahan na po sa thank you kay Fagri for your rose. Ng taong bayan ng impeachment yan si PBBM, People of the Philippines versus the President. Usually, sir, pag sinabi natin People of the Philippines, that is a criminal case. Ang impeachment proceeding po ay hindi necessarily criminal. In fact, it is more in the nature of an administrative complaint kasi, ano ba to? It only refers to a removal from office. Alam mo ding, sasagutin ko sana yung tanong mo, kaya lang naka-all caps ka. Huwag kang mag-all caps, sagutin ko yan. Sabi ni Sandro, baka hindi po pinaglaban ng Duterte. Bakit hindi po pinaglaban ng Duterte admin kahit na ipanalubag ko sinabi niya ito'y kapirasong papel? Ay sir, that's not true. Of course, may retorika si Presidente Duterte na parang papel lang talaga yan. But it doesn't mean that we gave up our claim. Kasi yung pag-file po natin ng mga diplomatic protests, ang epekto niyan under international law is hindi na nila masasabing we sat on our rights. Ibig sabihin, hindi natin give up. Not only did we not give up our claim, but we also did not give up seeking redress from China for the wrong that they have done in our EEZ. What it did was to preserve it. Ang sinasabi natin is para hindi mawala yung kasi napapasuhan yan eh. Meron kumbaga ang mga action ay mayroong tinatawag na prescriptive period. Maaari yan makonsider na expired na. O let's say, 100 years later, o sabihin na natin, let's say even 5 or 20 years later, nagkaroon na tayo ng kakayahan at hindi na natatakot sa laki at sa dami ng resources ng China. Maaari na po natin ituloy yung ating reklamo at pwede tayong mag-angas. Pwede natin singilin, China, we have not forgotten this. At preserve po ang aming karapatan to take you to another world court or to another arbitration because of that diplomatic protest. Thank you kay Ma'am Cheryl. Sabi ni John, bakit si Maharlika na lang lagi sinasabihan yon ng propaganda, ba't di kayong andito sa Pilipinas ang maglabas? Kailan ko sinabi na propaganda si Maharlika? Huwag naman po ako yung sabihan dahil magkaibigan po kami niyan. Sabi ni Toto Libat, ano po kaya nakikita nyo ang pag-uusapan ni Presidente Joe Biden at Presidente Marcos? Hindi naman po natin ma-avoid na mayroong issue tungkol dito sa ating EEZ. But I suspect that the President will and should try to talk about trade with the US. Kasi nga, kung mamimiligro tayo dito sa China, who is our #1 trading partner now, baka naman sakaling the US will take up the slack. Okay. Sabi ni Vinel, sa aking obserbasyon, this administration is creating more issues to cover up their main goal na mabago ang Constitution. Valid observation naman, sir. Pero ang laking taya naman nun. Parang ang laking taya din ang ginagawa nila is kuha ng mga ito yung strategy kasi ng ating Pangulo. Kuha tayo ng mga kakampi and then try to face down China in the hopes that China will stop or will back down. But sa tingin ninyo, will China do that? Kailangan bigyan din natin sila ng face-saving measure. Kahit sabihin pa natin na maganda yun, yung US, at marami tayong mga kakampi, all the way up to Europe. At meron na tayong ganito na joint patrols. So parang pakita to eh. Pag pinapakita natin sa China, China, guess what? Hindi kami weak. Marami kaming mga kakampi. At ang mga kakampi namin, dala nila yung toys nila. Diba? Dala yung mga barko, dala yung mga malalaking banda, and all that. But, so now, ang sinasabi natin, okay, China back down. Back down. Tama na yan. Tama na yung ginagawa ninyo sa amin sa West Philippine Sea. Which is really a very Western way of dealing with the problem. However, gaya ng sinasabi ng ibang mga dalubhasa, ang daming ibang paraan para makapaggawa tayo ng solusyon.
Hindi po kasi talaga uso na ngayon yung all or nothing. Yung kapag nakikipag-usap ka, at lalong-lalo na kung ang usapan ay usapang diplomasya, mayroon yang give or take. So ano ang willingness natin pagdating sa ganyan? Mukhang wala. And lahat ng, kumbaga, marbles natin ay itinataya na natin sa strategiya ng US. Sabi ni Pitt, kapag napatunayan po bang smuggler ang asawa ng presidente, ma'am, criminal offense din po sa asawa? Hindi po transmissible. Kung may kasalanan ang misis or ang mister, kasalanan lang nila yon unless mayroong conspiracy. Pero tandaan po natin na ang ating Pangulo ay immune from suit. Kaya hindi siya pwedeng kasuhan ng criminal case. Impeachment lang po ang pwedeng ikaso sa kanya. Sabi ni Jennifer, sa ganang akin ay mayroong karapatan dyan sa WSSES, ay ang China at tayo lamang. Pero ma'am, marami po kasing ibang mga claimants tulad ng Vietnam. So hindi rin po natin kayang i-ignore yung mga yan. Sabi ni Anel's Shops, magkano daw po na ibenta yung Ayungin Shoal? Hindi po yan na ibenta because it is incapable of commercial transactions. Unang-una, ang Ayungin Shoal po ay low tide elevation. Ibig sabihin, kapag tumataas ang tide, lumulubog po ang Ayungin. Lumulubog po yung isla. So since it's a low tide elevation, it cannot be considered territory at hindi po nagbebenta yan. Ngayon, kung ang sinasabi ninyo ay nabenta ba ang ating karapatan sa ating EEZ, wala rin pong ganun na transaksyon. Ang mga transaksyon, particularly ones that involve a sum of money or involve some kind of obligations on both two sovereign nations, ay nilalagay po in writing. Ngayon, itong tinatawag na gentleman's agreement was merely a temporary measure para magawan natin ang paraan na mapakain ng ating mga sundalo na nandun sa BRP Sierra Madre sa Ayungin. Para dun sa mga nagsasabing may fake news dito, pakisabi po kung ano yung tunay. Kung mga akusa lang po kayo ng fake news, ay hindi po kayo marunong mag-argue at mahahalata po yung pagka-troll ninyo. At dito, hindi po welcome ang trolls, lalong-lalo na yung mga nanggugulo lang at walang dalang impormasyon o walang dalang impormasyon na bago. Kung kayo po ay mambabash lang at manggagalit, wala po tayong puwang, lalong-lalo na sa araw na ito para sa inyo. Sabi ni Ellie Elge, pwede po ba daw na si Mayor Digong ang uupo for 1 year if to replace Marcos? Teka muna, hindi yata maliwanag yan. Assuming na, kasi depende din po yan, number one, kung maayos naman po nag-resign o kaya nagkagulo. So, depende talaga po yan sa circumstances. So, mahirap po sagutin yan kung wala tayong additional na facts. Sabi ni AI Eric, PHP 125 billion remains under the US control. Is our foreign relations a US captured interest? Well, meron namang nagsasabi na may basehan ang ganyang conclusion, sir. Sabi ni Banjong, magkano po hatian nyo sa gentleman's agreement? Okay, Mr. Banjong, meron kang ina-assume na masama and actually what you're doing is a malicious imputation of a crime, vice, or defect. Kung babasahin niyo po ang revised penal code, yan po ay libel at isang krimen. Wala po kaming puwang para sa mga taong katulad nyo na walang kakundangan na willing mag-commit ng krimen dito sa social media. Goodbye, sir. Sabi ni, hi kay Ibalita mo ba? New subscriber nyo po. Sabi niya, magandang gabi. Sabi ni Joseph, bakit po di na kinuha ng China ang Pag-asa Island after iniwanan nila after yung bagyo? Never po kinuha ng China ang Pag-asa Island dahil may munisipyo po tayo doon. Ang Pag-asa po ay teritoryo, hindi po nila kakayanin kunin yan at aggressive act na po yan. That amounts to a declaration of war. Hindi po, wala pong ganon. Ang pinasukan po nila ay ang Scarborough. Sa diskarte ng presidente natin, sabi ni Ibalita mo ba natin ngayon, panahon pa ni Kopong-Kopong at kung magkakagyera ang kawawa ay ang Taga-Luzon, paano gusto makipagyera ng ating presidente? Di siya nag-iisip. Ang tingin ko naman, let's be fair, unang-una, hindi po yata paakay ng ating Pangulo ang dalin tayo sa gyera. Ang ginagawa niya ay, kumbaga, brinksmanship. Sinasagad niya yung gagawin natin in the hopes na mag-back down ang China. Pero, given yung kultura nga ng China,
malaki ang malabo or maliit ang possibility na mag-back down sila. Kasi nga, kung gagawa tayo ng solusyon, kailangan yung solusyon saves face for everybody. Kumbaga, dapat win-win. Sabi ni Guapito, totoo, silent listener daw po siya. Good and informative. Ay in-extend po ba ang contempt? AI Eric says, anong implication ng extended contempt ni BBM to January 25, 2031 by US Judge Derek Watson? Naku sir, mafu-fuel niyan yung teorya nga na ang gusto nila dito sa charter change ay term extensions. Ang naririnig po natin, base dun sa mga ilang sources natin sa loob ng Kongreso, ay dun sa charter change, bibigyan ng another 5-year term ang ating Pangulo for which he can run, and then run again for another 5-year term. That way, lalampas po ng 2031 na presidente pa rin at may entitled to immunity ang ating current na Pangulo. So, hindi ko sinasabing yun po ang mangyayari, pero that is one of the possibilities. The other is that sinisiguro ng US that meron pa, kumbaga yung extension niyan means na pagkababa ng ating Pangulo in 2028 ay mayroon pa siya pong contempt order existing until 2031. Yun po yung pinaka-basic. Sabi ni Aris Buwan, in our wildest dreams na mag-back down ang China. Well, we can always pray. Sabi ni Jim Yu, Bonget with his cohorts likes to be out of the Philippines always. It's clear he doesn't want to be president but a tourist. Kakainis, huwag na siya kaya bumalik sa Pinas. I understand your concern. Sabi ni AI Eric, so will term extension expunge his contempt? No sir, but if he remains president after 2031, then that contempt order expires and it will no longer exist. Therefore, kahit hindi na siya presidente, basta presidente siya up to 2031 and beyond, let's say, ganito, habang presidente siya, immune siya eh. Kaya nga nakapunta kami sa US, di ba? Nakapunta siya sa US ilang balik. Hindi siya inaaresto. Because he is the head of state. As a head of state, he is immune. Hindi siya pwedeng arestuhin. It will become a huge diplomatic fiasco. So, he wants to be president at least until after 2031 kasi matatapos na yung contempt order na yon. At least yun ang pwede natin i-conclude. We're not saying that's what he really wants or that's what's going to happen, pero yun po ang most likely. Sabi ni Anels, may possibility po ba magkagyera? Well, ang mga countries, based on our international laws, we have to exhaust all efforts to settle issues before resorting to an aggressive act, resorting to aggression. At ang act of aggression ay maaari lang legal kung ito ay in self-defense. Ngayon, ang nangyayari po ay yung possibility, ang lumalaki na possibility ay increased tensions. Kasi nag-one-upmanship na. So, according dun sa iba, na tayo yung nanggugulo, I have no evidence either way, but ang teorya ng mga dalubhasa sa US, inuudyokan ng US ang Pilipinas na tayo yung magpa-victim o mag-umpisa ng gulo, katulad nung inusungan natin or minusuan natin yung Coast Guard at parang nag-parallel park sa tabi ng Coast Guard, very, very manipis yung by doing this, nag-escalate tayo ng tensions. And walang choice yung kabila kung di mag-respond, resulting in ever-escalating one-upmanship. At some point, magiging aggression na that might be considered an act of war. So, pero mayroon rin naman ibang mga resorts. Like, there's still, open pa naman ang diplomatic channels, pero meron din tayong mga risks tulad ng maaaring maantala o maapektuhan ang ating trade relations with our biggest trading partner, which right now is China. Sabi ni Eric, when contempt expires, will BBM be able to access the billions in frozen assets in the US? Those are two different things, sir. So kung yung may contempt order, dahil sila po ay respondent sa isang kaso at hindi siya dumadating sa mga hearing. Pero dito sa whether or not they are entitled to that, I am not sure if it is part of the case or it is something that he can negotiate with the US government. So tandaan po natin, pagdating dyan sa mga frozen delights, a lot of that is
kumbaga, educated guesses based on the existing agreements with the US and with the existing cases. Thank you kay Ma'am Cheryl uli. Ang request ko lang, mga listeners and viewers na ngayon, na papansinin po ninyo that we are trying very well, we are carefully choosing our words. Nang sa gayon, they are neither incendiary and will favor both sides. Not favor both sides, but we will present both sides. So pinipresenta din natin kung ano ang strategiya ng ating Pangulo, but at the same time, we're taking into consideration the culture and the other possibilities, the ever-growing possibilities. Right now, medyo overwhelming po ang tawag ito, ang mga opinion ng mga dalubhasa sa Estados Unidos na tayo po ay ginagamit ng kanilang gobyerno. And we will say that also in as objective way as possible. So if somebody comes in and starts making accusations, then my request is that we will simply ignore them because walang basihan sa realidad ang kanilang mga conclusion. Bukod pa doon, wala pong value ito. Sabi ni Saldi Suarez, napanood ko si Attorney Roque kanina at nabanggit niya na may binigay siyang memorandum kay BBM. Ang teorya niya mukhang nakaroon di umano ng deal US at BBM tungkol sa mga yaman na nakadeposito sa US. So yun, actually he is the most, kumbaga, mabigat yung kanyang opinion. But an opinion will not take the place of evidence. Hi kay Edwin Z. Alameda. Sabi ni Antonio Varona, magigera na ba? No sir, I don't think so, but certainly we're not helping because the tensions are increasing. Mayroon naman tayong pagkakataon na i-decrease yung mga tension, pero hindi rin po natin ginagawa. Sabi ni Ried, comment ako dun sa last remarks na good luck kung mag-back down si China. Answer, ay big yes, mag-back down si China if hindi na tayo intimidated. Intimidation is China's expertise. Actually, I disagree, sir. China's expertise, kung babasihin natin sa pag-aaral ng kanilang kultura, hindi talaga intimidation. But they're more, negosyante yan. And you have to take into consideration saving face, which doesn't mean that you're wrong, no? Para sa akin, posible rin sila mag-back down, but it must be in a way that will save them face. Otherwise, yung domestic audience nila ay aalma sa kanila, sa gobyerno nila. So you have to consider also yung ganon, na mayroon din silang domestic audience na kailangan i-appease. Sabi ni Ma'am Joan, the US will not listen to any country. They don't even listen to the UNSC, Security Council reso for ceasefire in the Gaza war. How can they not listen? Hindi ba yung reso na yan ay unanimous? Ibig sabihin, kasama sila. Sabi ni Ma'am Jenya, hangang-hanga ako kay PBBM dati because he answered questions intelligently plus naka-inline ang kanyang programs kay FPRD. Pero biglang nagbago ang lahat afterwards. Okay, sabi ni Gaming, I will answer this only now but I will refrain from kasi we have limited time and we have another important topic to discuss. In fact, we have 2 more topics but I'm just going to answer this one. Sabi ni Attorney Claire daw, walang control number yung nilabas na dokumento ni Maharlika, posible daw fake po ito. Now, she's also careful with what she says. She says posibleng fake, which means that there's still that open possibility of originality. Now, bakit po walang control number yan? I did my research and I talked to our friends na agents ng PIDEA ngayon who of course refused to be identified. Ang sabi nila, hindi po talaga nalalagyan ng control number since this is simply a request for investigation and surveillance. Kapag ganun, wala pa pong case. So kapag nagkaroon na ng case at naging case na siya actually, nag-start ang surveillance at mayroon na pong ebidensya na pumapasok, saka po nagkakaroon ng control number. So, huwag nawain si Attorney Claire, hindi ako nangaaway. I don't know. I don't know. Sabi ni Nestor Rivera, sayang efforts ni Digong, peacemaker for the sake of his country. Sabi ni AI Eric, in the context of the Geneva Conventions, yan.
and dispute with China, can we have the Red Cross do a supplying mission? There is no declaration yet. There is no war. And there is in fact no conflict yet. So, hindi pa nga mag-a-apply ang Geneva Conventions. Sabi ni Antonio Varona, nakahanda ka ba ipagtanggol ang Pilipinas pag nagkagyera sa China? As with anything, of course, we stand by our country. Di syempre, pag nagkagyera, wala rin naman tayong choice. We have to stand with our country and we have to defend it. So, against anybody. But my question to you is this, Mr. Varona. Would you stand with the country against the US, who is putting us in danger? Are you willing to do that? Are you willing to raise your voice? Not even conduct war, huh? We're not even there. Are you willing to raise your voice against a hegemonic country that is manipulating us for their own ends? Please take note, Mr. Varona. They have not given us a favored nation status in trade. We had given them so much in terms of actual use of our bases. And to be fair, with the BBM administration, they asked. It was Secretary Pascual who asked the Secretary for Commerce in the US to upgrade our status to a favored nation status with regard to trade. But the US said through their secretary, that's not on the table. Ito, sabi ni Antonio tuloy, ang sagot niya is, lalaban siya para sa WPS. Now, sir, ito yung problema. Under the Geneva Conventions or any of the international humanitarian laws, we go to war over territory. Now, the WPS is not territory. It is an exclusive economic zone, which means there is what we have there are rights to explore and exploit. And while it is true that those rights are property rights that we can defend, the rules for this are different. And as a matter of fact, there are no set standards or even precedents for a conflict, an international conflict over an exclusive economic zone. Marami po tayong examples of border wars, but this is not even one of those. So, let's see, sir, kung magkakaroon nga ng ganyan at kung paano ang laban dyan. Since ang laban yan might simply be relegated dun sa dagat, then I do hope that you know how to swim. Sabi ni Owen, in short pala, pag nag-economic embargo ang China sa atin, maiwan tayo sa EROWOW. What is EROWOW? US, ang galing mo. Sa ere. Wow, US, ang galing mo. Sorry, I didn't read that correctly. Sabi ni Joel, malabong mangyari yan sa atin versus China for now. Yung abangan natin, yung mga babadyang gera ng Iran at Israel, which is also actually a good point, sir, because we will be affected by that no matter what. Kung problema na ang krudo sa atin ngayon, then of course, tataas na uli po yan. IK Good Vibes, sabi niya, there's not much economic advantage and benefit for the PH gaining favored country status from US, since the US doesn't see the US as an economic partner, rather than a military set piece in there. The US doesn't see us. Actually, you do have a good point then, sir, as an economic partner but rather as a military set piece in their defense. Well, totoo naman po yun. Pero halimbawa, baka mabuksan kasi yung market na yun. Sa ngayon po, although na-penetrate natin ang US, hindi po lumalaki ang number of exports natin sa kanila. And very, very limited po as it is. Number 2, trading partner natin sila. Which means, masama pala talaga ng numbers natin economically. Sabi ni Ricardo Alingnag, no to war, we should remain friend to all, enemy to none. PBBM should refrain from siding with the US nor with any country. But like it was mentioned here, the possibility of China flexing its economic might with us is the greatest possible response right now. At ano naman po ang gagawin ng US? I think na isa ito sa dapat pinag-uusapan ng ating Pangulo sa kanyang meeting with Japan and the US this Thursday. So with the Prime Minister and the President of the US this Thursday. Sabi ni Gier, may possibility ba na may mapuslit na Afghan US employees? Medyo napaparaning ako sa tusong US. Well, I'm not sure, sir. Pero hindi po natin sinesearch yung mga cargo planes nila na pumapasok dito base sa ating agreement.
Hi kay Ma'am Victoria Custodio, sabi niya, hi, please do like and share po tayo guys ha, salamat po. Thank you Sir Ma'am. Sabi ni Sir Antonio, kung dahil ni BBM magkagyera sa China, una maubos ang frontline ng Taga Luzon. Sila lang gusto makipagyera. Sir naman, huwag niyong idamay ang buong Luzon. Sinasabi mo sila lang. Sino yung sila lang? Kasi isa lang po si PBBM. Nobody, I don't think anybody really likes the idea or the prospect of it. Not even the people who are so pro-US. I don't think any of us here in the Philippines likes the idea. At hindi rin natin gusto yung effects nito, yung even itong ganitong nag-aaway tayo, nagdi-disagree tayo over this policy. Now, huwag natin kukunin lahat ng pagkakataon na i-divide natin ang bansa natin. Dahil kung papasok tayo sa ganang ganito, we're going to have to stand together. Pag hindi na talaga maiiwasan at nandyan na, in the end, we all have to stand together. Kahit hindi tayo naniniwala sa cause, kailanganin po natin ipagtanggol ang ating bayan. Ganun lang po talaga yun. Sabi ni Tony, between China and US, which country in history has gone to war to invade or colonize? US wants world hegemony. Sabi ni RSVP 2022, how do we balance the fact that our ECC, Sir, ECC is an environmental compliance certificate. What we have is an exclusive economic zone, EEZ, is being encroached upon versus the probability of war. Okay, RSVP, quick review. An EEZ is not territory. Na kapag pinapasok mo yan, pwede kang mag-exclude. Hindi, walang karapatan to exclude people from an exclusive economic zone. Mayroong tinatawag na freedom of passage. Pwedeng freedom of navigation at saka right of innocent passage. Ibig sabihin, hindi tayo pwede magsabi, oy, China, hindi ka pwede dumaan dito. Oy, Vietnam, out. Hindi yan ganyan. Wala pong borders ang ating EEZ. Mayroon pong parang broken line dyan, delineating the areas which we are exclusively entitled to explore and exploit. Pwede silang pumasok. So, yung mga encroaching na sinasabi po ninyo, ay hindi po yan kasalanan. So, ang ginagawa po nilang mali, and we all have to admit this, ay ini-exclude nila tayo. So, yun po ang hindi po encroachment. Ngayon, in order to protect our rights, nag-file tayo ng mga diplomatic protests in all the previous administrations. Nang sa gayon, kung wala tayong kakayahan, let's say ang Coast Guard natin is no match for the Coast Guard na pwede tayong mag-battle of the water cannons, then at some future time, we will retain that right and we can use it, parang meron tayong trump card. Aha! 25 years ago, ginawa ninyo to sa amin. Ngayon, bubombahan namin kayo ng tubig. Versus the probability of war. Now, para sa akin, war is the most serious response that China can make. But before that, marami silang pwedeng gawin para mapahirapan tayo. Halimbawa, tatanggapin nila yung mga exports natin, tapos, the last minute sasabihin, ay, let's say yung bananas, ang dami palang langaw nito, we only allow 3 langaw per ton. Parang ganon. So, mabubulok yung ating exports doon. Kasi pag binalik mo yan dito, wala na rin use. Fertilizer na yan. Okay rin sana for potassium. So, maraming levels din ng panggigipit economically. Maaari din nilang i-scale up. Lakihan pa nila yung what if sabihin nila na, wala nga, yung mga tipong abangan nila, yung mga maliliit na bangka, and so on. Diba? Ang kawawa dyan, yung kapag walang patrol at hindi constant ang patrol, they chance upon others and they will just be more aggressive at baka maggawa pa sila ng additional installations, and so on. So we don't know what they can do. So, but you're right in suggesting balance. Tama po yan. What we should be looking at is a balance of these two interests. Siyempre, ayaw natin na ini-exclude tayo sa EEZ natin. But at the same time, ayaw natin na nag-escalate ang tension. So, what is the best way? International law provides that, and it says it's through diplomacy. In fact, all international relations is about diplomacy. Iba-iba lang nga talaga yung pinag-uusapan. Ano po ang right ng Senate para makialam sa issue? Actually, kung gusto nilang gumawa ng batas, maaari sila talagang mag-conduct ng hearings, inquiries in aid of legislation. And open po yan. Walang limitation po yan ayon sa Korte Suprema. Pero kung you're talking specifically about this issue, ang Senado po ay nagra-ratify ng ating mga treaties.
and conventions. So what they can say is, para gagawa sila ng batas to execute those treaties, those conventions, such as the UNCLOS, maaari silang mag-inquire in aid of legislation doon sa issue na ito. Hindi po pwede, sabi ng Korte Suprema, limitahan natin ang power ng Senado or ng Kongreso na mag-conduct ng inquiries in aid of legislation. You'll have to change the Constitution to do that. Sabi ni Chinita 46, leaders can stop all of this with just a word. Ang tingin ko kasi, ang nangyayari dito is that we have also, since nag-commit tayo dun sa US, nag-commit tayo to this particular strategy, mahirap na din po mag-back out ang Pilipinas dito without also losing face, and the President losing face with his own constituents. Sabi ni Nawaf, masyado nang nanganganib ang economy ng US kaya puros provocation ginagawa nila to wage war. Kasi dyan sila yung mayaman. Kaya dapat ang Pinas, kalmado lang. Hindi nga natin napondohan needs ng taong bayan, makikisaw-saw pa tayo. Okay. So now we have to move on to the next topic. Unless gusto niyo sa susunod na live na, yun, maybe later, yung susunod na topic on the new manifesto. Okay? I think na na din pa na natin. Sabi ni Tony Amor, diplomacy is the key on how to win a battle without firing a single shot. Good point. Also, all conflicts were settled through diplomacy. China wants bilateral settlement, but our leaders want the USA as a third party. Alam niyo kung ano yung sayang? Yung ASEAN ngayon, gusto nilang ituloy yung Code of Conduct. Tayo na lang po ang nawala. Tayo po yung nag-pursue nun. Imagine nyo kung ang buong ASEAN ay makikipag-usap sa China at kahit sabihin pa ng China, gusto namin bilateral, hindi buong ASEAN. Maaari din, pero we can set standards for ASEAN, di ba? Ewan ko, but there's that was a missed opportunity there. Sabi ni Antonia Panilagao, bakit nung martial law, panahon ng martial law, walang tinawag na EEZ, International Waters and Boundary, lahat teritoryo sa Pinas, kasama na strategy ng Guardia, so Sir, kasi wala pang UNCLOS nun. Later na po yun. Sabi ni Good Vibes, what made BBM depart from his campaign pronouncement enemy to none, friend to all? I think then we will have to go into the field of conjecture na hindi ako I cannot say what changed his mind. But one of the theories that's being proposed is that if he has the US on his side, then the historical precedent of his father being deposed will not happen. So kumbaga, kasi dati hindi kakampi niya ang US, na-depose siya. Si BBM, learning from that, wants the US on his side, so maliit yung possibility, according to him, or at least in accordance with that thinking, that having the US on his side would mean a lesser probability of being deposed the same way. Okay, last two questions on this topic. Yan. Ayun, sorry po. May nakalabit lang po ako. It's not my signal. Ulit, sandali ha. Kung wala ang help, sabi ni Aquarian Store, kung wala ang help ng US, ano sa tingin nyo ang senaryo ngayon sa WPS at kanino aasa ang PH? Mahirap mag-conjecture kasi yan parang nag-guesswork lang tayo on matters that did not happen. Although I would like to think that the Philippines would rely on ASEAN. Sabi ni Korean Lettering, the joint patrol is a bad move which boils up to chaos and provocation. Why don't we send notices to remind those previous agreements and be civilized for humanitarian purposes? I like that term. Because we don't want our soldiers to die of starvation guarding our EEZ. Okay, so let's move on to the manifesto. Naglabas po kanina, pinost po namin sa Luminous yung isang parang manifesto entitled A Call for Respect and Honor, Condemning Raffy Tulfo's Unacceptable Treatment of Citizens and the Men in Uniform. Basahin ko na mabilisan lang po, ha? We, a coalition of concerned citizens, strongly condemn the disrespectful and dehumanizing actions carried out by Raffy Tulfo against both military personnel and civilians.
whether through his radio broadcasts or the context of Senate hearings. Of particular concern is an incident in 2020 which deserves public awareness. We'll talk about this in full with details later. The unjust treatment of PAC Raymond Canlog, a dedicated soldier who has bravely served our nation. It is disheartening to witness Mr. Tulfo exhibit a clear lack of regard for the sacrifices and unwavering dedication demonstrated by members of our armed forces. The incident involving PFC Canlog serves as a stark example of Mr. Tulfo's insensitivity and disregard for the duties and responsibilities of a soldier. It is unacceptable for an individual to trivialize the service of a soldier for personal gain and media attention, especially when the soldier has valid reasons for excusing themselves from participation while on an important mission. Thank you kay Baxter. PFC Canlog of the 57th IBPA, Philippine Army, whom Tulfo insulted and called duwag, would later be killed in action in Barangay Penditen, Datu Salibo, Maguindanao, on July 29, 2020. Like any good soldier, he willingly offered his life so that our freedom, including Tulfo's, is preserved and protected. Mr. Tulfo's hasty judgment and disrespectful labeling of PFC Canlog as duwag revealed a concerning lack of appreciation for the challenges faced by our military personnel. His actions not only disrespect the courage and dedication of our soldiers, but also perpetuate a harmful narrative that undermines the profound sacrifices made by those who serve our country. By assuming the roles of investigator and judge without regard for the dignity of a soldier engaged in active duty, Mr. Tulfo has shown a disregard for principles of fairness and respect. His actions on his radio program foster an environment of snap judgments, devoid of proper examination, detracting from the truth and context of each situation. We stand united in our disapproval of Mr. Tulfo's conduct and call for a return to core principles of respect and honor for our armed forces. We urge Mr. Tulfo to abandon his authoritarian inclinations and embrace his role as a public servant dedicated to fostering understanding and empathy. Let us cherish and honor the bravery and sacrifices of our soldiers by fostering a culture of appreciation and solidarity. Together, let us commit to upholding the values and freedoms defended by our armed forces with the respect and dignity they rightfully deserve. Signed, ang mga nagpirma po dito ay, yung alam ko, ang mga nauna pa lang ay 146 former officers and former officers of the Armed Forces of the Philippines. Okay, bakit mahalaga po na i-discuss ito na maging bahagi ng usapang pangnasyonal, itong manifesto na ito, na a call for respect and honor. Kinu-call out dito po si Senator Raffy Tulfo dito sa kaso ni PFC Raymond Canlog. Si PFC Raymond Canlog noong 2020 ay tinawagan ni Sir Raffy Tulfo base sa isang reklamo ng kanyang former fiancé. Ikakasal na dapat si si Ma'am Desiree Serreos. Ang reklamo ni Ma'am Desiree ay umayaw sa kanilang kasal, si PFC Canlog. At the time po, nakapaghanda na si Ma'am Desiree, nabili na po yata yung pahe at binibili na po yung wedding ring. Lahat po ng mga arrangements, siya po at ang kanyang pamilya ang nag-undertake. Na umiiyak siyang nagsumbong kay Sir Raffy na biglang umayaw si PFC Canlog. Tinawagan po siya at sinabi ni Sir Raffy, during the course of that discussion, tinanong, bakit ayaw na niya? Ang sabi ni PFC Canlog, parati daw po silang nag-aaway, among other things. Ngayon, pinabulaanan ni Desiree at sabi, hindi sila nag-aaway at hindi niya ibinunyag niya na buntis na nga po si Ma'am Desiree. Later on po, dahil sa stress ng sitwasyon, na nawala o nakunan siya prior to going to Raffy Tulfo in action. During the course of that, na pumanig si Mr. Tulfo kay Ma'am Desiree at sinabi niya
kay PFC Kando. And I quote, alam mo ba yung psychological or emotional stress? Kapag yan ang kinaso sa iyo dahil sa dinaranas ni Daisy Ray na kagagawan mo, kinuquote po namin si Sir Rafi, pwede kang makulong, sir. Sinabi pa niya, at sisiguraduhin namin na makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin sa serbisyo. Huwag ka muna magsalita ha, makinig ka. After Daisy says, duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. Nakakita ka ng kalaban. Baka tumakbo ka. Karipas ka ng takbo, iwan mo boots mo, takbo ka. Kawawa naman yung mga kasama mo. Iwan mo dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, mama, 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 nandito na ang kalaban, tulong mama. Pinagtawanan siya. Meron yung parang sound effects. O dili kaya, nakatalugpong ka't nagdarasal tapos tinatawag mo mama mo. Hindi, ginagawa ko lang katatawanan. Biro yan. Pero hindi ka bagay maging sundalo, sir. Nakakatakot ka. Ito'y paparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. And then, idadaan ka uli sa isang psychological test, neuro test, kung ikaw ba'y karapat dapat maging sundalo. Hindi, sir, sa assessment ko, hindi ka bagay, sir, maging sundalo dahil duwag ka. Duwag ka. Okay. So, yan po ang sinasabi ng ating mga retired AFP officers tungkol dito sa na sinasite nila na medyo insulting na attitude ni Sir ngayon Senator Rafi Tulfo. Sabi ni Keep Going King, he chooses the narrative kung saan makakapag-boost ng grandstanding niya kakasuka. Sabi ni Ate Jennifer, nasa video yan at nasa giyera mismo that time, nasa area, opo, ang sundalo. Nasa encounter ang sundalo at the time. Pero hindi po doon na shortly after yata. So, taking up the cudgels for this, yung ating mga retired officers and men of the armed forces. Marahil binabanggit nila ito at hindi po yata aksidente na lumalabas ito matapos ang isang survey na halos magkapantay daw sila di umano ni Inday Sara kung sakaling tatakbo sila ngayon bilang Pangulo ng Bayan ng bansa. Kumbaga, ito ay both a warning at isang call out. Kino-call out po nila si Senator Rafi Tulfo at ipinapahayag sa lahat sa atin, sa taong bayan, kung ano ang pagkatao rin ni Senator Rafi. Matagal na po natin alam ito at matagal na po natin nakikita na may humiliation sa mga respondents, sa mga tinatawag dito ni Sir Rafi. Hindi po kami sang-ayon sa ganitong klaseng pagpapahayag. Hindi rin po kami sang-ayon, pero nakikita naman po natin na base dun sa mga listahan ng kaso ni Sir Rafi, ay nakakasuhan din po siya sa mga gawain niyang ganito na sumusobra po sa lumalampas po sa mga boundaries na siniset ng ating batas. Ang medyo may dagdag pa dito ay may pananakot siya. Kumuha siya ng opinion ng isang abogado na itong ginawa daw ni PFC Kando ay tantamount to unintentional abortion dahil binigyan niya ng stress yung kanyang girlfriend dahil sa kanyang pag-aayaw sa kasal. Bukod pa dito, sinabi, maaari din siyang kasuhan administratively sa Philippine Army or sa AFP, a case which na-filean po nga siya pero na-dismiss yung kaso, yung administrative case. Ngunit maaari din po siyang kasuhan ng another criminal case ng VAUSI. Okay. Hindi po kami sang-ayon dun sa opinyon ng naturang abogado dahil hindi rin naman po intentional yung pagbibigay ng stress. Nasa karapatan po ni PFC Kando na umayaw sa kasal. Wala pong maaari sa kahit sino sa atin maaaring magpapilit sa isang tao na magpakasal. Kapag sapilitan po ang kasal, maaaring maging void ito dahil wala pong consent.
o dahil tinatawag natin vitiated yung consent o kinuha sa pamamaraan that equals pagpipilit. Sabi ni Ate Jennifer, paano kung i-deny mismo? Personal yung pagrerelasyon. Totoo po yan. Ang tingin ko, medyo hindi po yata ito angkop na kaso para sa isang rapid tulfo in action. Lalong-lalo na nang inantala nila ang isang active service on duty na sundalo na namimiligro na nilalagay ang kanyang buhay sa peligro. Namatay, killed in action, si PFC Canlo. Hindi na po mababawi ang buhay niya. To be fair, nag-send naman po ng condolences at in-announce naman po ni Sir Rafi ang kanyang pagdadalamhati sa pagpapadala ng condolences nga sa pamilya nung ni PFC Canlo. Gayunpaman, syempre masakit ito. Masakit sa pamilya at masakit din po sa lahat ng involved. Matapos niyan po, maraming bashing kay Sir Rafi at maraming bashing din po doon kay Daisy Ray, yung kanyang naiwan na ex-fiancé. Now, ang batas maliwanag, kapag may breach of promise to marry at naghanda na ang isang partido, you are liable for damages, pero hindi po kulong. May liability po ba dito for unintentional abortion? Medyo malabo po. May liability po ba sa vowsy? Kailangan patunayan na yung pag-ayaw sa kasal ay isang form ng pang-aabuso. Wala pa pong precedent for that one. So, dito, thank you kay Baxter at saka kay Ma'am Sharon. So dito, parang nakikita natin, tama po yung concern ng ating mga retired AFP officers. Isang opisyal na napakataas ng posisyon ay may ganitong record. Ganito po ang ginawa niya noon. At ayon dito sa kanilang manifesto, tunutuloy pa rin ang kanyang style at ginagawa naman ito sa Senado. Ang tanong nila dito, underneath all of that is, hindi tanong, ang kailangan dito ay magbago si Mr. Tulfo. Gawa nga ng kanyang popularidad para na rin para na rin yung sinasabi na ito ay tama, na tama itong gawin. Ngunit labag ito sa due process. Labag din po, hindi po siya hukuman at hindi din siya prosecutor. Lalong hindi din po siya isang investigador. Bagkus ang role niya ay isang nagmamalasakit na third party. Nagpapasalamat naman tayo dun sa mga instances kung saan nakakatulong siya. Gayunpaman, may mga instances gawa ng style na ito na marami po ang nasasaktan at walang problema na nare-resolba. Lalo na dito, tunay bang gusto, ano ba ang gusto ng ex-fiancé? Na ituloy ang kasal? Wala kasi siyang sinasabi Pero hindi pwede kasing pilitin. Kung kaya't ang tingin ko dito ay pinipressure nila si PFC Canlo na magpakasal. Yan po ay hindi magagawa ng ating batas. Hindi yan papayagan. Pero these are extrajudicial means. Extra-legal means. Tama naman si PFC Canlo kung sa tingin niya hindi dapat siya magpakasal, siya at siya lang po maaaring magsabi niyan. So in instances like this, kailangan ng matinding pag-educate sa ating mga kababayan kasi baka isipin nila na tama po ito. Yan din po ang concern ng ating mga retired officers at sinasabing hindi pwedeng ganito. Baka pag ito ay tumaas pa ang posisyon ng katulad ni Mr. Tulfo, ay kumalat ang ganitong klaseng behavior. Magulo po yan. Magulo para sa ating lipunan. Magulo din po para sa mga pamilya. Tingnan ninyo ito. Isang pamilya po ang sirang-sira. Isang pamilya po ay nagdadalamhati at mukhang hindi lahat sila nagluluksa. Lahat po sila walang winner sa mga ganitong sitwasyon. Hindi natin dinidiscount of course na ginagawa ito ni Mr. Tulfo, both na baka may chance na makatulong pero also it is of commercial value. Sana hindi niya makalimutan ng pakay dapat dito ay tumulong. Hirap, no? Bukod pa dito, alam natin na nagpaparamdam ang ating mga officials, mga retired officials. Pinaparamdam nila ang kanilang saloobin at pinaparamdam nila na sila po as a sector ay may input dito sa mga pangyayari sa ating lipunan at sa ating gobyerno. Sabi ni Ate Jennifer, mas lato tayo magugulo kapag yung Tulfo na yan maging Pangulo.
Trabaho po natin bilang mga mamamayan na nakakaintindi ng mga consequences nito na ipalaganap ang impormasyon na yan. Sabi ni Facebook user, grabe na panood daw niya ito. Grabe daw yung pahiya ni Tulfo, saan na kaya yung babaeng yon nagreklamo. Well, to be fair, I don't think she really intended that, no? Ang intention niya talaga ay magpakasal. Dahil napahiya siya, syempre. Parang naiwan siya sa altar. Walang may gustong ganun. Babae man o lalaki, walang gusto ng ganun. Pero wala rin there's no force in the world, legal or otherwise, that can compel a person to enter into a marriage. Sabi ni Jolie, alam ko meron din pong nagpakamatay dahil sa kanya. Meron po, actually. Although, alam nyo, ang suicides are, hindi na po natin uulitin yung salitang yon. Ang mga ganun klaseng kaso are really complicated. Posibleng last touch lang yon at may mga ibang mga problema to begin with. Pero meron din, gawa nga ng matinding takot. Mahirap po mag-decide ng ganun o magkaroon ng findings ng hindi lahat ng factors inuusisa. Sabi ni Ma'am Anita, dapat inisip ng babae magpakasal ka nga di naman kayo magiging masaya. I suppose so. Pwede naman po kasi nilang ihabla or singilin na lang yung ginastos nila. Pero yung pagpipilit po na magpakasal, hindi po yun. Ang ano kaya yung intention niya? Dinala niya dun sa Raffy Tulfo in action, pero hindi po maliwanag kung ano yung kagustuhan niya. Kumbaga, another step ba ito, in-escalate ba niya yung away nila? Or she really just wanted to get back together with him? Kung back together, medyo hindi yata tama yung kanyang proseso. Hindi yata tama yung strategy niya. So, tandaan po natin yung mga ganitong klaseng mga instances. We thank you kay Rurinoy. Okay. Tandaan po natin yung mga ganitong klase, yung picture dito. Yan si PFC Raymond Candog. Kaguwapong tao. So, yun po ang dapat nating iisipin pagdating po sa susunod na halalan. Sabi ni Brutal Noodles, ay hindi pala akong kausap. Sabi ni Facebook user, parang ina-under ng babae yung si Canlog kasi hawak ng babae yung ATM at gustong kunin ni Canlog at ibigay sa nanay niya. Very common po yan sa military. Kasi bago kayo ikasal, ang obligasyon mo sa pamilya mo, ang pamilya mo nga yung nanay at tatay nyo. Pero kung hindi mo pagkakinasal ka, ang obligasyon mo na ay dun sa sarili mong pamilya, which is primarily yung asawa mo. So, ang mga tatay ko ganun din natin. Nung nasa Air Force na siya, alam ko parang engaged. Basta sure na nagkakasal sila ng nanay ko, yung power to withdraw his salary ay nasa nanay ko na. Kasi naghahanda na sila. Sabi ni Gian, ano pong masasabi niyo sa statement ni Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay? Ano ba ang pwedeng sabihin natin about that? That's his decision. That's his choice. And I understand where he's coming from. Naiintindihan ko po ang sentimento niya. He does not expect fairness Kasi anong fairness ang pinakita ng Senado? At ano yung fairness na yung kaso dismissed na ibiglang binuhay? Wala namang bagong ebidensya. Or at least, yung time na yon. Nung time na nakausap ko yung mga tao niya at saka si Pastor Kibuloy mismo, dismissed na yung mga kaso So, bakit binuhay? Ano yung nagbago? Bukod sa presidente. So, naiintindihan ko po and I actually sympathize. Kasi nga po, buong-buo ang kanyang paniniwala that he's not going to get a fair shake. At may ebidensya siya of that. Ako, I prefer that if he were my client, sasabihin ko talaga, let's observe the processes of the law. Pero in his case, he does not agree and he does not think that he will get a fair trial. Or that, kumbaga, determined ang administrasyon to see him in jail, to see him humiliated, to see his property thrown to the winds. Kumbaga, gaya ng biblical, di ba, na mapaghahati-hatian ang kanyang kaarian at ang kanyang pamilya will be scattered to the winds. It's so biblical.
So, I understand. Sabi ni Guapito, ma'am, ATM ko sa asawa ko, turnover na. Ako kami, we're never like that. Kanya-kanya talaga. Pero, ang hatian talaga is in the costs. So, ano yung mga kuryente, tubig, pagkain, yung mga pamalengke, bayad sa helper kung meron. Pero ang tagal-tagal namin, pinanaki namin yung mga anak ko without maids. So, marunong sila magtrabahong bahay. Sabi ni Deng, if I'm not mistaken, according sa previous vlog ni TP years before halalan, may libel case daw si Raffy T and proven guilty daw po. Pero bakit hindi daw na-disqualify nung panahon ng halalan? Totoo po, isang malaking misteryo yan. Pero to be fair, kinasuhan po siya sa COMELEC at bin-ring up ito. Ngayon, ang COMELEC, may jurisdiction yan before and during elections. But as soon as naproklama si Senator Raffy, the jurisdiction now is with the Senate Electoral Tribunal. Hindi ko po sure kung dinala po ng abogado ng complainant, which is yung issue sa SET. So, yung mga nag-oppose sa kanya, dapat final yan sa SET. Hindi po final. Pero ako, questionable sa akin ang COMELEC at the time. Bakit nila inupuan yung kaso? They could have decided that early on. During the pa lang, tignan nyo yung nangyari kay Presidente, siya mismo, di ba, meron siyang mga disqualification. Pero tinapos ka agad. Before elections natapos yon. Remember? Pero bakit yung kay Senator Raffy, hindi? So, kasi, kung natapos yon, walang choice. Kung magkamali ang COMELEC, may iaangat sa Korte Suprema. Pero ngayon, na nawalan na ng jurisdiction ng COMELEC, sa SET na po. Ewan ko kung dinala sa Senate Electoral Tribunal. Sabi ni Antonio, may karapatan si Kibuloy, lalaban kung hukulihin siya. Dahil kasi itong si Boying Remulla na ito, marami namang mga member si Kibuloy. Okay. Let me see. Philip Lasuta says, R. Tulfo, walang prinsipo. Uy, grabe. Tignan niyo si Erwin Tulfo. Dati ang lakas niya kay PRD. Ngayon, iniwan na niya si Duterte sa ere at kakampi na sa mga Marcos at Tamba. Parang si Bitag lang ang matino. Bitag? Ricardo Yamson says, sa totoo lang po, family problem, pag family problem, huwag kay RTIA. Dahil ng problema dun sa court ang tamang sumbungan. Marami kasing natuwa sa pamamahiya ni Tulfo. Opo. Well, bahagi na rin po yan ng kakulangan ng sophistication ng mga audiences natin dahil hindi masyadong natututukan ang audience development. Kung iiwan natin ang broadcasting puro sa mga commercial, thank you kay Red and Gray, sa mga commercial stations at wala tayong malakas na BBC type na station, then wala tayong laban. Diba? Parating magiging yung least common denominator. Ano yung kagustuhan ng mga tao kahit hindi ito nakakatulong sa kanilang taste, sa kanilang pag-iisip bilang mga audiences. Wala tayong ganon, wala tayong panlaban dun sa mga commercial stations kasi ang commercial stations hahanapin nila yung kind of audience o yung mga ipapalabas na kagustuhan ng mga audience like kababawan, mga that will cater to the widest, least educated audience. Sabi ni Ma'am Chinita, any knowledge if BBM has paid these excise taxes and other taxes? Excise taxes? Anong babayaran na excise tax? Ano yun? Parang sin taxes? Ano po yun? I think what you mean is estate taxes. Well, the case is ongoing. So, maaaring singilin pa rin siya ng Bureau of Internal Revenue if he has not paid it. Now, to be fair, the reason hindi yan nababayaran is because yung gobyerno mismo po ang nagtagal. If I'm not mistaken, ang isang issue dyan ay yung property sa Tolosa Leyte. Binatawan nila ng dapat may estate taxes yan na binayaran, pero yung property po ay inangkin na po yan ng gobyerno at nasa kanilang pangangalaga. So since hindi nila ginagamit at ang claim ng PCGG ay it belongs to the government, ang contest po ni PBBM is bakit ang estate nila ang magbabayad kung ang sinasabi ng gobyerno ay kanila po yun.
So until that issue is resolved, hindi ko sure na-resolve na ba ng Supreme Court. I have to double check ha. Kung ito ay ni-resolve ba na ng Korte Suprema, then yes, nag-rise na po yung obligation na bayaran ito. Wala po akong balita kung nabayaran nga o hindi. Sabi ni Brutal Noodles, defense ng mga followers niya, at least nakatulong. If someone will dig up this case against RT about his libel case with this prosper in court today, naghumatol na po at inapprove na po ng Korte Suprema yung kanyang libel case. So technically, theoretically, disqualified dapat siya. Pero because there is no case that has been filed or in the Senate Electoral Tribunal, then the presumption is that he is qualified. Ang weird talaga ng batas natin in that regard. Dapat yan, ano na lang yan eh. Kumbaga, a matter of just the COMELEC saying, uy, may kaso ka, o tapos na, hindi ka qualified. Hirap. Sabi ni Donata, hanap buhay na ng mga Tulfo yung FB at ngayon pagiging politiko. Ewan ko kung bakit binoto yan ng mga Pinoy. Puro popogi lang, wala namang natapos, puro umpisa. Kasi nga, walang nag-i-explain dun sa ibang mga tao na gano'n. That's why we do this, to explain kung bakit hindi po tama yung proseso niya. There are others who have made it a cause na ipalabas kung ano klaseng pagkatao at saka ang style ni Senator Raffy. Sabi ni Tony, nakinabang mga Tulfo kay FPRD, the sister was tourism sec, Mon was special envoy to China, now BBM ng mga Tulfo. Posibleng nagdamdam sila nung natanggal si Sec Wanda. Sabi ni Caroline Lee, magmula sa presidente at ibang kasapi ng HOR at Senate may kaso/nagkakaso, kaya walang mga galang sa batas. Okay lang po nagkakaso, basta na acquit and all that, then maaari po silang tumakbo. Actually, kung hindi pa po final yung kaso, in other words, ongoing pa lang sa hukuman, maaari nga silang tumakbo eh. Okay, sabi ni Chinita 46, I just want to know if the president had two salaries, Sec of DA and president. Isa lang po talaga. Pagka ganun. Bawal po yung double compensation. At hindi naman po niya ginawa yan. So, sabi ni Guapito, totoo, sa totoo lang ma'am, nabodol tayo ni BMW, walang pakialam sa mataas na bilihin. At doon po tayo babalik. Bukas na siguro natin pag-usapan yung good conduct act. Okay? May decision kasi ang Korte Suprema saying na yung EO o yung IRR na ginawa nung panahon ni Duterte. Actually, hindi panahon ni Duterte yun eh. Panahon ni Laila de Lima. Yung IRR, tapos parang dinagdagan, ngayon, para hindi mag-apply sa mga heinous crimes, yung Good Conduct Act. Ano nga ba yung tawag doon? Yung Good Conduct Time Allowance Act. Yun. Sabi ng Korte Suprema, mali ang DOJ when it excluded such convicts, yung convicted ng heinous crimes, doon sa RA 10592. Ano nyo, I agree with the decision of the court. Kasi ito yung kinikilala din ng Good Conduct Time Allowance Act, yung time na na-detain ka at kinakount yon to your sentence. At yun po na pagkadiskitahan. Sabi ni Ma'am Chinita, wala bang unbecoming a good leader? Ang problema po kasi pag presidente pinag-uusapan, matatanggal lang po siya kung ito ay i-impeach. Thank you, Ma'am Cheryl. Sobrang bayat. Sabi ni Gian, Ma'am, naiintindihan ko at nararamdaman ko nasa puso at isipan mo. Sabi ni Gian. Salamat, sir. So, ayan. Ano pa po ang mga pressing na katanungan dito? Sabi ni Precious, napansin ko lang nagiging extension ng Senado ng programa ni Senator Tulfo. Yan nga po ang problema.
Sabi ni Rene Galicia, ang mga senador ba allowed pa rin mag-host ng TV program kagaya ng ginagawa ni Tulfo? Opo allowed po sila. Pwede po yun. Ang bawal po mga abogado na uma-appear sa hukuman. So kung lawyer ka, tapos naging senador ka, di ka pwedeng ma-appear sa court. Di ka pwedeng may law office. So, ang nakikita din po natin, itong administrasyon na ito, ay, kasi alam nyo, kung talagang matuwid ang administrasyon na ito, sila mismo ang mag-file ng kaso dyan sa SET. Bakit nyo pa uupuin? Hindi naman qualified yung taong yan. Ang mensahe sa taong bayan is, okay lang. Basta kung matapalan natin lahat ng pwedeng magreklamo, okay lang. Kung nahihirapan yung mga nagre-reklamo dahil, syempre, kukuha ka pa ng abogado, magastos, may kalaban ka, may kaaway ka, hindi ka mapalagay. Okay lang. Okay lang yung ginawa ni Sir Rafi. Okay lang na ang isang tao na hindi qualified ay nakakaupo sa Senado. So sayang may pagkakataon sana na makapagpakita ang administrasyon ng moral authority. Kaso, kailangan nila yung numbers na hatid ng mga Tulfo. Kaya si dating Sec Erwin, kita nyo, milagro, biglang naging congressman. Walang umangal, kalain mo yun. So, tapos si Senator Rafi, walang umaangal din ng mga senador, maliban lang syempre nung nag-walk out siya, ang kinalulungkot ko dun parang lumalabas pa na si Senator Bato, hesitant para protektahan ang mga pulis. Alam niyo, sa totoo lang, ang armed forces, ang PNP, lalo na kawawa sila sa mga inquiries in aid of legislation. Ngayon, alam natin, maraming mga pulis na hindi rin tama ang ginagawa sa trabaho nila. Pero para sa akin, innocent until proven otherwise. So pag kumaharap sila sa Senado, huwag naman natin silang iinsultuhin. Dati, naalala ko, madalas po kasi nagte-testify ako sa Senado at saka sa Kongreso in aid of legislation dahil sa mga hinahawakan kong mga kaso, kinukonsidera nila na dalubhasa ako. Halimbawa, yung mga hearings tungkol sa heritage at saka sa heritage property at yung mga hearings tungkol sa mga discipline ng AFP. Meron din akong mga instances na inuupuan ko ay yung mga amendments to the Dangerous Drugs Act. Ngayon, nung minsan nakaupo ako, ina-explain ko na ito po ay hindi po naipasa in the last Congress, pero sana po ngayon napareview natin yung pinapareview po natin. Hindi, ang sinabi ko was, ito po ay, sabi niya, bakit hindi pa ito napapasa? Sir, kasi dinaan namin sa ilang mga abogado nang sa gayon, kung mayroon pong mga problema, makikita namin kagad kung mayroong unconstitutionality dito. Kasi sayang naman po ang effort kung isusulong natin itong batas na ito, tapos ma-strike down lang po ng Korte Suprema. Hindi na senador yung taong nagsabi sa akin ito. Duman pala sa abogado, di nagtagal, tama yan, buti nga nandito na yan. Sabi ko, sir, sa totoo lang, medyo masakit yung sinasabi ninyo. Kasi sa totoo lang, at the time, kukunti ang dalubhasa pagdating sa heritage law. At ako na po yung isa doon. So, sabi ko, naghanap pa talaga ako ng mga iba na tinutukan ng pag-aaral nila dito. Dahil ang aking expertise ay gawa nga ng matinding experience doon sa larangan na ito. So, kinwall out ko din. Sumagot din ako na, sir, huwag naman po ganun. Kasi ang trabaho po ng abogado ay mahuli namin kung may unconstitutional provision dyan. Nang sa gayon, hindi ma-strike out or maantala yung pagpasa ng batas. So, sabi ni Kalyang, paano may magreklamo, malapit sila kay Jahas. Sabi ni Good Vibes Philippines, my wish is simple. I hope there will be judicial reform like Filipinos or anyone can access cases online so we can conduct CI and research quickly. Actually, pag tapos na yung kaso at umabot sa Korte Suprema, they can be accessed online. Kapag tao ang ini-research na, alam nyo, sa totoo lang kasi kung hindi kayo miyembro, kung hindi kayo partido sa kaso, wala kayong karapatan makialam. But in theory, they are public. Kaya lang hindi rin po natin gusto na ang publiko ay nagpa-participate sa isang kaso, it skews the decision of the judge. Alam mo, may mga judges that feel pressure. Ay, ang daming nakatingin dito. Ay, ang daming ay, yung popular opinion, taliwas dun sa ebidensya. How do you think the judge will feel? So,
pwede mong tignan yung mga ano, kung may clearance itong taong to o hindi, kung mayroong existing cases and so on. Pero yung ganyan, na yung mga cases that are not yet settled or not yet finished, gagawin isa sa publiko mo, ilalantad ninyo to the world at large. It causes so much pain. Eh, artists, wala pa naman dyan guilty. Wala pa naman dyan yung nangingibabaw in civil cases. And remember, there are also civil cases. What about things like adoptions? Hindi natin gustong isa-publiko yan kasi baka later on, hindi pa ready, hindi pa nasasabi ng magulang o na ihahanda yung bata. May magsabi, nakita ko yung kaso mo online na, adopted ka pala. May mga ganun, ang sakit. So, hindi po ganun. At huwag pong iisipin na walang judicial reform. Constant po ang judicial reform. Parati pong nire-review ang mga rules. Like recently, yung rules on evidence. Kaya nga po nagkaroon ng judicial affidavit rule dahil mayroong judicial reform. Lahat ito ay ginagawa ng Korte Suprema natin para mapabilis ang mga kaso at maging mas efficient ang mga hukuman. Kaya nga po nakikita ninyo bakit parating mababa ang ranking ng Korte Suprema. It's because they have to make unpopular decisions. Ganun po talaga. Sabi ni Dio, may nag-file po sa SET against Tulfo pero wala namang nangyari. Sa bagay, na tama din naman po yun kasi naalala niyo yung kaso ni Presidente nung tumakbo siyang Vice President. Wala, napatagal until, ayun na nga, wala nang saysay. At ang laki ng ginastos nila nun. So, ang pinaka-efficient na paraan para ma-exclude itong taong to ay number one, huwag na manonood ng Rapi Tulfo in action, di ba? Huwag nating dagdagan yung audience niya. At parati natin din sasabihan sa mga tao na itong proseso na to mali. So dapat isa sa publiko natin yung mga instances where he failed. Yan po ang ginawa ng ating mga retired officers ng armed forces. Isinapubliko nila yung itong pagkakataon kung saan kitang-kita, hindi lang yung mali at wala sa proseso, pero yung oppressive at nang papahiya na aspeto ng gawain ni Senator Raffy na ngayon ay umaapaw na hanggang umaabot na po doon sa gawain niya sa Senado. May pagkakataon pa naman si Senator Raffy na baguhin yung kanyang style. Senador na siya at siguro naman kakayanin niya na iangkop doon sa dignidad ng Senado yung kanyang gawain. Sana po hindi yung grabe mga akusa. Kasi alam nyo, nangyayari din tuloy yan. Tignan nyo sa ating mga diskusyon. Diba? Imbis na ang mga tao, yung mga trolls, biglang papasok dito, pangit ka kasi, parang gano'n. Wow, relevant. Pro-China ka kasi. Teka muna, bakit? Patunayan mo nga yung pro-China na yan. Wala. Pagka tinanong ninyo, in-examine ninyo yung mga salita, puro gano'n, puro sound bites lang. Hindi po yan bagay sa diskurso kung saan din tayo po ay magbibigay ng direksyon sa ating presidente. Ito yung problema. Ang gusto ng ating administrasyon, puro PR. Ang PR po, hindi necessarily totoo yung sinasabi nila. Tingnan nyo, ang ginagawa ni Sir Raffy, ni Senator Raffy. Tunay bang may kasalanan si PFC Canlog? Tunay ba tama ba natakutin siya ng ganun? Tama ba? Yung sinasabi ng abogado, wala pang counsel si PFC Canlog nun. Wala siyang benefit of the advice ng ibang abogado na maaaring magsabi sa kanya, huwag kang mag-alala, ito po ang patakaran dyan. Ito ang dadaanan bago pa yan umabot sa kasuhan sa'yo. At huwag kang mag-alala. Itong mga sinasabi ng isang abogado ay maaaring kontrahin ng ibang abogado. Wala pong nag-explain sa kanya ng ganun. Wala rin pong umentra doon at nagsabing, teka muna, Sir Raffy, huwag naman po ganyan. Sinubukan ng tatay, pero imbis na makapagturo ng tamang pag-argue, imbis na makapagturo ng diskurso na makakatulong sa atin, sumasama pa ang lagay ng taong bayan dahil humihina ang kanilang appreciation sa ating batas, ang appreciation sa ating sistema ng hustisya. Yun po sana ang inaangat natin. Kaso, ang tingin ko dito, bago umangal ang mga tol sa opinion to, ang tingin ko dito, hindi tumutulong ang administrasyon dahil sila rin ganun. Doesn't have to be true, it just has to look like it. So ayan, iikot na naman, meron pa silang bagong Pilipinas, which is actually what? A branding campaign. Pero ang mga pakay nila,
para umayos, wala ang korupsyon, maging maging ano ba yun, respectful ang mga tao, and so ano, wala talaga yung ginagawa nila ay nag-iikot lang. Meron daw silang town hall na darating nitong April 10 habang wala ang presidente, pero hindi maliwanag ano ba talaga ang pakay ninyo dito. So nagtatapon kayo ng pera para sa PR, yung PR ninyo ay napakahina naman. Tingnan niyo, I'm sure yung house, marami pong hinahire na PR yung mga yan, pero tignan niyo, nakakatulong ba? Ay, bumabagsak pa ang ratings ni House Speaker, hindi talaga nakakatulong. At yun po. Ngayon, tayo ang may obligasyon. Tayo po ang magpapahayag at magsasabi, hindi po yan tama, ito yung tamang proseso, ito yung tamang pamamaraan. At kung ipapasok din natin yung mga issues tungkol sa joint patrols, ito po ang tamang pag-appreciate ng arbitral decision at pag-appreciate kung ano talaga ang ating West Philippine Sea /EEZ/South China Sea. Ang dami-dami pa rin nag-iisip na bawal pumasok ang mga inchik dyan. Hindi po tama yon. Pero bawal silang mag-exclude sa atin dun sa lugar. Dapat, freedom of navigation and right of innocent passage, yung mga pwede dyan. So, nawag po tayo magpapalin lang dun sa mga sinasabi ng mga walang kakalaman o gumagawa lang ng opinion ng walang basihan. Titignan po natin kung ano po ang patakaran dyan, kung ano yung batas dyan, at ano po ang mga paraan kung saan makakaiwas tayo ng gulo for the good of the country. Sabi ni Ma'am Christine, power tripping with impunity si Tulfo kahit nung hindi pa senador. Perish the thought he ever gets another position / higher position. Grabe, possible despot. Correct. Well, baka ma-exercise yung yung mga kaalaman natin tungkol sa impeachment pagka nangyari yun. Okay? So, sabi ni Welfalk, saan na ba yung friends to all, enemy to none? Ayun nga yung isang problema. Hindi po yata natin ginawang polisiya ang pagsama sa US at pagdamay dun sa Taiwan Strait. So, technically, lumalabag ang administrasyon sa sarili nilang policy. Now, isa pa ang gusto kong ipaalala sa ating gobyerno at sa taong bayan. Nandun sa ating saligang batas, sa Article 2, Section 2. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and, don't forget this, amity with all nations. Ano po yung amity? Friendship po. So, on this note, sana pag nilay-nilayan ng ating mga hindi sang-ayon sa opinion, hindi naman po kailangan natin mag-away. Ayoko talaga yun eh. Kasi walang nako-convince. Pero sana, kung gagawa tayo ng ingay tungkol sa West Philippine Sea /South China Sea /our EEZ, ay huwag kakalimutan yung ating saligang batas. Amity with all nations. Renounces war as an instrument of national policy. Is the threat of war now an instrument of national policy dahil dun sa angas natin? I don't think so. Pero, ang tingin ko, ipapunta yun dun. So, put on the brakes, Mr. President. Sana may chance pa tayo. Sana nakikinig po kayo. Di ba sabi ninyo, friend to all, enemy to none? Okay, maraming salamat sa pagsubaybay sa atin dito sa Luminous. Maraming salamat sa mga nakilahok. Salamat kay Warren, kay Shelly, kay Dave Lynn, good evening, at kay Ruby Inoy na nagpadala sa ating YouTube, Super Chat and Super Sticker. Sa lahat po ng nagpapadala pa rin hanggang ngayon dito sa ating TikTok, lalong-lalo na kina Ma'am Cheryl, kay Colette ko. Thank you very much po. Maraming salamat din dun kay Lan Ramos. Naku, maraming salamat. Humahabol pa kayo. Maraming salamat din po sa mga lahat ng nag-like. Thank you very much po sa inyo. Kasi tuwing nagla-like kayo,
pumapasok doon sa feed ng iba. So maraming salamat din po sa lahat ng nag-like, share, follow, subscribe sa Facebook at saka sa YouTube. So nandun po rin po kami sa Rumble at nandito din po kami sa TikTok. Maraming salamat din sa lahat ng nagpadala ng stars sa ating Facebook. And on a closing note, dahil inalala ng ating Armed Forces of the Philippines, kahit maraming salamat sa pamilya ni PFC Raymond Canlog. Ang inyong anak po ay isang bayani. Maraming salamat po sa inyo dahil ang anak ninyo ay nagserbisyo sa bayan at pinayaran niya ng buhay niya ang ating kalayaan. 2020 pa po ito nangyari, pero alam ko hindi nababawas ang sakit. Pero gusto kong malaman ninyo sa pamilya ni PFC Raymond Canlog, bayani po yung anak niyo. Bayani po ang kapatid niyo, bayani po ang kamag-anak niyo. Ito pong live na ito ay nakadedicate po sa yumaong PFC Raymond Canlog. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Luminous.